Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Isama po natin sa ating mga panalangin ang bawat intensyon po ng bawat isa po sa atin, lalong-lalo na po ang ating mga mahal sa buhay na may karamdaman na humihingi ng biyaya ng kagalingan na magmumula sa awa at grasya ng ating Panginoon. Sa tulong ng panalangin ng ating mahal na patron, ni Santo Padre Pio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahan loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol Santiago. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat.
Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ikararangal ng dukhang kapatid ang pagkataas sa kanya ng Diyos at ng mayamang kapatid ang pagkakababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawaang mahalaga ang iyong utos. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Nababatid ko, O Poon, matuwid ang iyong batas, kahit ako'y pagdusahin, nananatili kang tapat. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Poon, ako'y kahabagan upang mabuhay kailanman. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, O Kristong daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hinihingi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka,
ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang isa sa napakahalagang alintuntunin ng isang tao para magawa niya ang gusto niya ay kung ano yung tinitibok ng puso at iniisip ng utak. Lahat po tayo may sapat na kakayahan. Kompleto po tayo. At sa pagiging kompleto natin bilang nilikha ng ating Panginoon, ibig sabihin may sapat tayong kakayahan na lampasan ang mga pagsubok. Sapagkat ang mga pagsubok na pang-araw-araw po nating nararanasan, lalong-lalo't habang tayo'y naglalakbay, sapagkat bawat paglalakbay po natin, may hamon ng buhay. May mga pagsubok na darating at patuloy pa rin darating sa ating buhay habang tayo ay naglalakbay. Kaya't kung titingnan po natin sa ating buhay pananampalataya, araw-gabi, nag-iisip tayo kung ano ang dapat nating gawin para harapin ang pagsubok na naranasan po natin. Ika nga, paano nating haharapin ang mga pagsubok na naranasan po natin? Tayo po bilang isang tao, tayo ba ay tatakas? Tatakbuhan ba natin ito? Mag-i-enjoy lang ba tayo? Or haharapin natin na may tapang at katapatan? Dahil sa ating pananampalataya. Narinig po natin sa unang pagbasa mula sa sulat ni Santiago na sinasabi sa aklat na ito at patuloy na pinapaalalahanan ang bawat isa sa atin. At ito ang kagandahan ng buhay. Life without challenges is meaningless. Kaya nga sa buhay po natin, sabi nga po sa unang pagbasa, kung nakakaranas kayo ng pagsubok, maging magalak sa buhay. So ibig sabihin, dahil kompleto tayo, may kakayahan tayo, wala tayong dahilan para hindi nating harapin ang mga pagsubok sa buhay. At ano-ano ba itong mga pagsubok natin sa buhay kung bakit dapat nating harapin at huwag nating talikdan? Huwag nating takasan, kundi ang mga pagsubok na ito katulad na lamang po nararanasan po natin. Pagkakaroon ng sakit na mahal natin sa buhay at madalas yung sakit ay pambihira pa na talaga nangangailangan ng awa at habag ng ating Panginoon. Ano pa ba yung mga pagsubok na ito na hamon sa ating buhay? Ang pagkakaroon ng dibisyon sa loob ng tahanan, pagkakaroon ng hindi magandang ugnayan sa mga magkakaibigan, sa mga magkakapatid, pagkakaroon ng pagsubok dahil sa pera, dahil sa trabaho. So maraming dahilan at marami tayong pagsubok. Kaya nga ang kagandahan po nito, kahit may mga pagsubok tayong nararanasan, may kakayahan tayong lutasin ang mga pagsubok na ito. At tayo ay magalak dahil ito ang tanda ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay napakahalaga. Kaya yung ating pananampalataya na sinasabi ni Santiago sa bawat isa po sa atin at patuloy tayong pinapaalalahanan, hindi lamang po sa ngayong araw na ito, kundi sa darating pang mga panahon. Kaya nga po yung ating paglalakbay ay napakahalaga na meron tayong sandata. Lahat po tayo ay may pagsubok. Wala sa ating hindi magkakaroon ng pagsubok. Kasi sa unang pagbasa, pinapaalalahanan tayo. Maging open-minded tayo. Maging matured po tayo sa mga pagsubok na dinaranas po natin. Huwag po tayong manisi. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kaya nga sinasabi nga po sa unang pagbasa,
maging magalak tayo sapagkat kung may mga pagsubok, mahalaga tayo sa harapan ng ating Panginoon. That is why kailangan ng tatag. Kailangan ng pagiging matapat, lalo na sa ating spiritual na pamumuhay. Kaya nga po sa buhay po natin ang pagtugon. I know you are deeper and coming from the other places. Makarating lang po sa Santo Padre Pio National Shrine para hingin ang biyaya sa tulong ng ating mahal na patron. Kaya nga sinasabi sa unang pagbasa, kung walang karunungan, hingin ang karunungan ng Diyos. Hindi karunungan ng takbo ng mundo. Hindi karunungan ng isip ng tao. Kundi ang karunungang magmumula sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kung wala tayong karunungan, hingin natin yon sa ating Panginoon at ipagkakaloob sa atin. Sapagkat ang hamon ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, tanggapin ang realidad na may pananampalataya sa Kanya. Hindi pananampalataya kung ano ang mayroon sa mundo, kundi ang pananampalatayang sinasabi sa atin ng ating Panginoon na magkaroon ng tapang at karunungan sa buhay. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoong Yesus ay nadismaya sa mga taong nakapaligid sa Kanya, na sinasabing sinusubukan, lalo na po ang mga Pariseyo, mga iskriba, na kung saan ang sumusubok sa kakayahan at kabutihan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po nila, bigyan mo kami ng tanda na magmumula sa langit. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Ang lalim ng kanyang pabuntong hininga, na parang sinasabi niya, hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Ang sabi nga ng ating Panginoon, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Tayo po sa buhay po natin, kailangan pa ba natin ng sign? Kailangan pa ba natin ng tanda? Ay kung totoo sa realidad ng buhay natin ay tanda na bumula sa ating Panginoon? Na ano ng realidad, ayun ang katotohanan. Bakit kailangan pa natin humingi ng tanda? Dahil hindi tayo hubog sa ating pananampalataya. Kaya nga kung hindi tayo hubog sa ating pananampalataya, hingin natin sa ating Panginoon ang karunungan. Nang sa ganon ang ating hubog na pananampalataya ay maiisabuhay po natin. Kasi tayong tao takot. Takot harapin ang totoo. Kaya nga ang ating Panginoong Yesus nung sinabi niya, bakit humingi pa ng tanda ang lahing ito? Nakakalungkot isipin, tayo po bilang isang Kristiyano, bakit tayo patuloy naniniwala sa mga superstitious belief? Bakit tayo naniniwala sa ganitong klase ng mga bagay na pananalita? Ay kung sinasabi ng ating Panginoon sa atin, bakit? Kaya nga nung sinabi ng ating Panginoon, nung humingi ng tanda, anong ginawa niya? Umalis siya. Sumakay ng bangka at pumunta ng ibang ibayo. Meaning, kung hihingi tayo ng tanda, hindi yan papansinin ng Diyos. So, ibig sabihin, nasa ating pamumuhay, nasa ating pagtingin, ang magandang kahitna ng ating buhay. Kaya nga sinasabi sa ating Ebanghelyo, napakahalaga na maintindihan po ito sa ating buhay, na maging tapat tayo sa ating tungkulin ng pagtugon sa ating Panginoon. Pumupunta tayo dito, hindi lang humihingi, o hingi na sinasabi nating mapagaling ang lahat, na parito din tayo para magpasalamat dahil ito ang gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po sa realidad ng buhay, ano ba yung mahalaga? At ano ba ang bibigyan natin ng pansin? Kaya nga tinanong ko po kanina, paano ba natin haharapin ang mga pagsubok na naranasan po natin? Paano ba natin ito isa sa buhay? Paano ba natin ito tatanggapin? Mahirap pat mo, lalo na pat kung ang ating karamdaman, sabihin po natin napakahirap.
Minsan sabihin po natin, naiiyak na yung ating damdamin, ang ating puso, kung saan kukuha at ano ang dapat nating gawin para gumaling ang ating karamdaman. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, hindi kailanman siya nag-iwan. Tayo lang ay hindi natin naiintindihan ang pananampalatayang ipinagkakaloob sa atin. At ang ating pananampalataya bilang isang Katoliko is not a Protestant, Katoliko, ang malalim na pagtingin sa ating Panginoong Hesus. At nung pinako sa atin ang Panginoong Hesus para sa kaligtasan ng lahat, hindi pa ba nating naiintindihan nito? Napakalayo ng ating narating sa buhay. Marami na tayong nalalakbayan sa ating buhay. Anong dahilan kung bakit tayo nagiging mahina? Kaya nga sinasabi sa unang pagbasa, ang mayayaman ay namamatay dahil sa kanilang, anong ibig sabihin? Kanilang mga kaabalahan. So meaning, ano ba yung priority? Ano ba yung kailangan? Kaya nga sa buhay po natin, lahat mawawala to. Pero yung ating pananampalataya at hubog at pagiging buo po natin. Kasi minsan nga po, nasundot po ang ating ego. Kaya kung hindi ka buo, kung ikaw ay incomplete, masasaktan ka. Pero kung buo ka, hindi ka masasaktan. Ang kabuuan mo ay dahil sa pagsubok na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. At isa sa magandang halimbawa ng pagkahubog, katulad po ng ating Panginoong Hesus, naging mabuti. Di man na siya nag-ako kung anuman. Umalis siya ng tahimik. Dahil ang hubog na tao, hindi maingay. Pero kung hindi ka hubog at hindi ka buo, sa loob-loob mo, ang gulo-gulo, ang sakit-sakit. And maybe your heart divided into 5 pieces. Kaya kinakailangan, you have to reveal it by yourself. At magtiwala sa kakayahan ng ating Panginoon. Magtiwala ka rin sa kakayahan mo. Sapagkat lahat naman po tayo ay pinagpapala ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa buhay po natin bilang isang Katoliko, naway yung mga pagsubok na ranasan po natin ang magtuturo sa atin kung paano natin harapin o tapangan ang ating paglalakbay. Wala po sa ating nabubuhay na walang pagsubok. Lahat po may pinagdadaanan. At anong dahilan kung bakit nalalampasan po natin? Dahil ikinagagalak natin na ang Diyos na hindi niya tayo pinababayaan. Anuman ang meron at karanasan po natin sa buhay, padayon lang po sapagkat ang buhay po natin ay patuloy na bibiyayaan ng Diyos. Kaya kung buo ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, iingatan Kanya at pangangalagaan. Para po sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa lupa, na walang tinapay dito para Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. So pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin ng iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Malabereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang karisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilit na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kalubong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po natin dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, Pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin ibinibin, nilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin po natin ng tahimik ang personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan kami nawa sa tuwina ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ang nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkakasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna pa ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ang kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, malagod namin kayong inaanyayahan sa isasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 para sa mga detalye at pagpapalista. Makipag-ugnayan lamang sa ating opisina. Ang pagpapalistahe hanggang February 28 lamang. Halina at sama-sama tayo maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin at pagpalain kayo lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.